Kayo po muna ang lahat. Then, sino po gusto mag-lead ng prayer? Sige, ako. Ganito kadalasan sinisimula ng isang training sa isang panalangin na magmumula sa isang partisipante. Ito ang people offering deliverable services ng Single Drop for Safe Water. Oops, teka lang mga koys. Bakit nga ba gabi at madilim ang paligid? Sa Manila, may bahay na kami. So, pangarap ko yung makapagtayo kami ng sariling bahay dito. Ito si Ma'am Susan, isa sa mga partisipante ng PADS training, isang senior citizen. Na nakatingin sa malayo. Ito po yung nag-i-stand sa single drop. Bakit po? Kaya po siya nakatingin sa malayo, meron po siyang hangarin may malayong marating. Yung goal po ng single drop. Ito naman si Ma'am Mercy Joy, isa rin sa mga partisipante. Nagtatrabaho siya sa barangay bilang isang BHW. Tuwing umaga, siya ay nagtatrabaho at inaasahan ng kanyang sariling pamilya. Together, we live together happily ever after. At ito naman si Ma'am Marilo, isang retired principal at isa na ring senior citizen. Ito ang ilan sa mga dahilan na isinagawa namin sa gabi ang PADS training. Senior citizen, busy sa umaga at syempre dahil na rin sa init ng panahon. Ganito ang trabaho ko bilang isang facilitator. Nagpapacilitate kami ng isang training at kinakapacitate natin ang mga partisipante upang mas lalo sila makapagtrabaho ng mahusay. Ay aalisin na natin. I-relocate naman po sila, hindi naman basta lang ang aalisin. I-relocate po sila. Sa parting to ay pagtutulong-tulungan ng mga partisipante ang kanilang community dream map na mabuo at ire-report nila ito sa harapan. Ano ba talaga ang kanilang gusto para sa kanilang komunidad? Ano ang kanilang mga pangarap? Layunin ng activity na to sa isang training ang pagpapalabas ng mga ideya at mga pangarap ng bawat isa na pwede nilang pagsama-samahin upang mabuo ang kanilang pangarap na komunidad. And then, gusto po namin magkaroon ng mga fast food. Katulad dito, Wendy's. Mayroon tayong McDonald's. May KFC. Upo! Upo! Tayo! Upo! Parte rin ng training ang pagpapalaro sa mga partisipante para maging masaya at hindi maging boring ang training. Makikita na natin yung mga man-made saka yung natural man-made po. Yung mga buildings, mga creek, saka po yung fort. Parte rin ng training ang paggawa ng resource map ng mga partisipante. Isa itong activity kung saan ay ibabahagi nila ang mga resources na meron sila sa kanilang barangay. Layunin ng activity na to na maparealize at ma-appreciate ng mga partisipante ang anumang resources na meron sila sa kanilang lugar. Maging ito man ay human resources, natural resources o man-made resources. Ako naman po tayo dito sa human resources. Na kung saan ay meron po tayo, ito, isa sa marami sa atin dito, yung farmers. No? Ang farmers po ba ay importante po sa atin? So, siyempre po, napaka-importante po niyan. Kasunod ng resource map ang pag-aanalisa ng resulta nito. I-aanalisa nila ito base sa kanyang importansya, accessibility, utilization at safeness. Layunin ng activity na to na mabigyan ng prioridad ang mga resources na may mataas na marka. Layunin din natin na makapagsalita at makapag-report at maanalisa ng bawat isa ang kanilang mga ginawa. Parte rin ng training ang pagbabahagi ng kaalaman at pag-guide sa mga partisipante kung paano ang tamang pagtetest ng water gamit ang Portable Microbiology Laboratory Testing Kit. Isa ito sa mga pamamaraan upang malaman ng mga partisipante kung ligtas ba ang tubig na kanilang iniinom mula sa E. coli, isang uri ng bakterya na makukuha sa dumi ng tao o dumi ng hayop.
Coke. RC. Ilan lamang ito sa mga aktibidades na ginagawa sa PADS training. Abangan nyo pa ang mga susunod kong mga video para makumpleto natin ang video natin sa PADS training. Sana kung nanonood ka ng video na to, ano man ang iyong ginagawa, lagi mong hanapin ang saya. At lagi mong tatandaan na kung ano man ang iyong natututunan at naibabahagi sa iba, lagi mong alalahanin na galing ito sa Ama.